May malaking banta ang Iran sa posibleng pagsali di umano ng iba pang miyembro ng Axis of Resistance sa sigalot na ito ng Israel kontra sa militanteng grupo ng Hamas. Ano nga ba itong alyansa ng Axis? Dapat ba itong ikabahala ng hukbong militar ng Israel? Are you ready for the next stage? Ito ang naging tanong ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa tropang militar sa kanyang pagbisita sa military base ng Israel sa Gaza border. Ito ay sa kabila ng napipintong ground invasion o pagpasok ng puwersa ng Israel sa teritoryo ng Gaza. Giit naman ang leader ng Hamas na hinding-hindi lilisanin ng mga Palestinians ang kanilang lupain. Ito ay matapos magbigay ng babala ang Israel sa mga residente ng Gaza na mag-evacuate na upang hindi sila matamay sa nalalapit na pagpasok ng puwersa ng Israel sa Gaza territory. Alamin ang mga bagong updates at mga developments sa mga nangyayari sa Hamas-Israel conflict ngayon. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa patuloy na paglala ng kaguluhan sa Gaza dahil sa bakbakan ng Israel kontra sa militanteng grupo ng Hamas, umabot na sa ikapitong araw ang kanilang labanan. Base sa pinakahuling datos, sinabi ng Israel military na umabot na sa 1,300 na katao ang nasasawi, samantalang 3,200 naman ang nasugatan sa kanilang panig. Ayon naman sa Palestinian Health Ministry, umabot na sa 2,125 ang nasasawi, habang 8,740 na tao naman ang nasugatan sa Gaza dahil sa tuloy-tuloy na isinasagawang airstrike ng Israel. Inanunsyo ng Israel Forces na napatay na nila sa bakbakan si Ali Kadi, isang senior leader ng Hamas na siyang nanguna sa surprise attack sa Israel noong October 7. Inilabas din ng Israel Army ang footage ng isinagawa nilang airstrike kung saan posibleng napatay daw si Ali Kadi. Tikom naman ang bibig ng Palestinian side tungkol sa claim na ito ng Israel. Hinikayat naman ng hukbong militar ng Israel ang aabot sa 1.1 milyon na Palestinians na mag-evacuate na patungo sa timog na bahagi ng Gaza upang hindi sila madamay sa napipintong ground assault na isasagawa ng Israel. Sinabi naman ng United Nations na ang ginagawang pagtataboy ng Israel ay hindi makatao dahil magdudulot lamang ito ng mas matinding pagpapahirap sa mga tao, lalong-lalo na ang mga pasyente, matatanda at mga kabataan na mahihirapan sa gustong mangyari ng Israel. Bukod dito ay umiiral pa rin ang blockade na isinasagawa nila sa border at patuloy pa rin ang kanilang airstrike, kaya naman natatakot ang mga sibilyan na lisanin ang kanilang mga tahanan. Isa pang problema na nakikita ng humanitarian group para sa Palestinians ay ang pagkaubos ng supply ng tubig, pagkain at iba pang mga essential supplies. Sinabi ng Norwegian Refugee Council na may tuturing na war crimes ang persahang pagpapalis na ginagawa ng Israel sa mga Palestinian civilians. Maging si Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi ay nagsalita na nga rin kaugnay sa massive evacuation na gustong mangyari ng Israel. Sinabi nito na committed at willing magbigay ng humanitarian aid ang kanilang bansa, pero dapat ay manatili sa kanilang lupain sa Gaza ang mga Palestinians. Ang persahang pagpapaalis sa mga residente sa Gaza ay parang pagpatay na rin daw sa mga ipinaglalaban nito. Samantala, ayon kay Izzat al-Rishek, isang mataas na opisyal ng Political Bureau ng Hamas, ang ginagawa daw ng Israel ay sapilitan at marahas na pagpapaalis sa mga Palestinians sa lupain nito. Dagdag pa niya, tinatanggihan ng Hamas ang panawagan ng Israel sa mga Palestinians na umalis sa kanilang mga tahanan at lalabanan nila ang anumang pagtatangka ng Israel na linisin ang Gaza. Hindi rin daw susuko ang Hamas sa kanilang laban para sa kalayaan at self-determination. We will either live standing tall or we will die fighting. Ganito rin ang naging pahayag ni Hamas leader Ismail Haniyeh sa kanyang televised speech nitong Sabado. Sinabi nito na hinding-hindi lilisanin ng mga Palestinians ang Gaza o ang West Bank para mag-migrate sa Egyptian territory.
Sa mga mensahe na ibinobroadcast sa mga moske sa Gaza, pinapayuhan ng Hamas ang mga residente ng Gaza na huwag sumunod sa gustong mangyari ng Israel na mag-evacuate ang mga residente para hindi madamay sa ground offensive. Bukod dito, marami rin sa mga residente ng Palestinian territory ang nanindigan na hindi sila aalis sa kanilang mga tahanan. Hindi daw sila susunod sa utos ng Israel dahil katulad lamang ito ng ginawang pagpapalaya sa mga Palestinians noong 1948. Mabubuhay at mamamatay daw sila sa kanilang mga lupain. Samantala, mainit naman ang naging banta ni Iranian Foreign Affairs Minister Hossein Amir Abdollahian sa Israel sa pagbisita nito sa Beirut, Lebanon nitong Huwebes. Ayon kay Amir Abdollahian, ang pagpapatuloy ng mga war crimes na ginagawa ng Israel sa Palestine at sa Gaza ay makakakuha ng response mula sa ibang miyembro ng Axis of Resistance. Dagdag pa niya na ang mga Zionist entity at ang mga sumusuporta rito ang magiging responsable sa mga kahihinatnan nito. Ayon sa Iranian Foreign Minister, ang displacement o ang pagkawala ng tahanan ng mga Palestinians at ang pagputol sa supply ng tubig at kuryente sa teritoryo ng Gaza sa kasagsagan ng isinagawang blockade at total siege ng Israel ay may tuturing na mga war crimes. Gayunpaman, matatanda ang sinabi ng Israel na hindi sila titigil sa ginagawang total siege sa Gaza hanggat hindi pinapakawalan ng Hamas ang mga hostages na dinukot nito. Hindi naman nilinaw ni Amir Abdollahian kung anong grupo ng Axis of Resistance ang tinutukoy niya. Ang pagbisitang ito ng Iranian Foreign Minister sa Beirut ay bahagi ng kanyang tour sa iba pang mga kaalyadong bansa. Sinalubong naman siya ng mga top officials ng Hamas, Islamic Jihad at Hezbollah sa airport sa pagbisita nito sa Lebanon. Sino nga ba itong binabanggit na Axis of Resistance ng Iranian Foreign Minister sa kanyang banta sa Israel? Ang Axis ay termino na ginagamit ng Islamic Republic na tumutukoy sa mga proxy forces sa rehiyon na ito. Ang Tehran, kabisera ng Iran, ay maraming mga kaalyado at mga proxy sa rehiyon na ito, kabilang na nga ang Syria, Palestinian militant group katulad ng Islamic Jihad at ng Hamas, Lebanese militant group na Hezbollah, at mga rebelding Houthi ng Yemen. Ang ideolohiya ng alyansa na ito ay anti-Zionism, anti-West at oposisyon sa Amerika. Samantala, tinamaan naman ng isang airstrike ang convoy na lulan ang 150 na civilian habang bumabiyahe ito sa kahabaan ng Al Zaytun sa Gaza City. May tuturing na massacre ang nangyari sa mga taong ito na nag-i-evacuate. Aabot nga sa 70 na katao na karamihan ay mga bata at kababaihan ang nasawi, ayon kay Interior Ministry spokesperson Iyad Al-Buzam. Marami ring mga akusasyon ng mga war crimes laban sa Israel forces dahil sa pagbomba nito sa Gaza na halos wala na ngang matirang mga estruktura na nakatayo. Maging ang mga sibilyan ay sinasadya di umanong idamay at gamitan pa ng mga white phosphorus weaponry na nakasaad na ipinagbabawal sa international law. Hindi malaman ng mga Palestinians kung saan sila ngayon dadaan dahil halos lahat ng entrance at exit points sa Gaza ay hawak na ng Israel. Ang tanging bukas na daan lamang ay ang Egyptian border pero binomba na rin ito ng Israeli forces noong Martes. Samantala, pinaghahandaan na rin ng Israel ang posibleng pagsiklab ng ikalawang giyera na kanilang haharapin na magaganap naman sa Israel-Lebanon border. Ito ay kontra sa Lebanese militant group na Hezbollah. Mula pa noong October 8, 2023 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang nagiging palitan ng mga pag-atake ng Israel at Hezbollah sa southern Lebanon. Naglabas naman ng drone footage ng IDF kung saan pinapakita ang pag-atake sa tatlong nasawing infiltrator ng Lebanon sa Marglion. Gumanti naman ang Hezbollah na nagpaputok ng kanilang 50 mortars at 6 na anti-tank missiles patungo sa 5 Israeli outposts sa disputed territory sa Sheba Farms. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload,
siguruhing mag-subscribe, like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.